Nakahiga si Ella sa kama, hawak ang kanyang cellphone, at paulit-ulit na binabasa ang huling mensahe niya kay Jamie, ang babaeng minahal niya ng 5 taon pero iniwan din siya para sa iba. Jamie, mahal pa rin kita. Pwede bang pag-usapan natin to? Matagal siyang naghintay ng sagot pero walang dumating. Naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Kaya sa isang iglap ng kahinaan, napindot niya ang send ulit. Wala siyang pakialam kahit magmukhang desperada na siya. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang cellphone niya. Ha? Sino ka? Napakurap si Ella. Napaupo siya bigla sa kama at tinignan ulit ang number na pinagsendan niya. Mali, hindi kay Jamie. Putik, bulong niya sa sarili. Dapat ba siyang humingi ng sorry? O dapat ba niyang baliwalain na lang? Pero nauna na siyang makakuha ng isa pang mensahe. Mukhang mali ang napadalhan mo. Huminga ng malalim si Ella at nagreply. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Akala niya, tapos na yon. Pero nagulat siya nang sumagot ulit ang estranghero. Mukhang gusto mong bumalik sa isang taong iniwan ka na. Napakunot ang noo ni Ella. Ano bang pakinito? Gusto na sana niyang burahin ang conversation, pero sa halip, hindi mo naman ako kilala, kaya bakit mo nasabi yan? Kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya iiwan. Napahinto si Ella. Hindi niya alam kung bakit, pero may tama ang sinabi ng estranghero. Sino ka ba? Isang random na tao na hindi mo kilala. Pero sigurado akong hindi mo dapat habulin ang taong hindi ka naman hinahabol pabalik. Natahimik si Ella. Bakit parang may point ang isang estrangherong hindi niya kilala? Akala ni Ella ay huling usapan na nila yun. Pero kinabukasan, nagulat siya nang makatanggap ulit ng text mula sa estranghero. Kamusta na ang puso mo? Napailing si Ella. Pinagtitripan ba ako nito? Pero hindi niya ring maiwasang mapangiti. Buhay pa naman, hindi lang sigurado kung kompleto pa. Hindi naman kailangang buo agad. Minsan, sapat na yung humihinga ka pa. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang may gumaan sa loob niya. Lumipas ang mga araw, pero hindi natapos ang palitan nila ng mensahe. Hindi niya alam ang pangalan ng estranghero. Hindi niya alam ang itsura nito. Pero sa tuwing malungkot siya, isang simpleng text mula rito ang nagpapagaan sa kanya. Minsan, si Ella ang nauunang mag-text. Kung bibigyan kita ng pangalan, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Depende. Ano ang bagay sa isang taong nagbibigay ng love advice? Cupid? Mas bagay siguro ang Luna, kasi madalas kitang kausap tuwing gabi. Luna? So babae ka pala? Disappointed ka ba? Hindi naman. Baka nga mas okay to. Mas madali kang kausap kaysa sa ex kong iniwan ako. At least ngayon, hindi mo na siya tinatawagan. Napangiti si Ella. Oo nga no. Minsan, nahuhuli na lang ni Ella ang sarili na hinihintay ang mensahe ni Luna. Anong itsura mo? Bakit? Nagkakagusto ka na ba sa'kin? Napatawa si Ella. Sinong may sabi? Curious lang ako. Maikli ang buhok ko. Mahilig ako sa oversized na damit at mahilig akong magbasa ng libro. Mukhang interesting. At ikaw, anong itsura mo? Long hair, mukhang tao, mukhang hindi pa nakaka-move on. Mukha ka bang pwedeng mahalin? Napatigil si Ella.
Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Ewan, sa tingin mo, feeling ko oo. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kung anong kilig na dumaan sa dibdib niya. Makalipas ang 3 buwan, nang palitan ng mensahe, biglang naisip ni Ella ang isang bagay. Bakit hindi ko pa rin siya nakikita? Gusto kitang makita. Ilang minuto bago sumagot si Luna. Sigurado ka? Oo. Sige, bukas. 5:00 ng hapon. Doon sa cafe, sa tabi ng bookstore sa kanto. Kinabukasan, mas kabado pa si Ella kaysa sa isang job interview. Hindi niya alam kung anong aasahan niya. Paano kung hindi niya magustuhan ang itsura ni Luna? At paano kung hindi rin siya magustuhan nito? Pero nang dumating siya sa cafe, agad niyang nakita ang isang babaeng nakaupo sa sulok, nakasuot ng oversized shirt at may hawak na librong binabasa. At nang magtaas ito ng tingin at ngumiti, parang biglang naging tahimik ang buong mundo. Tama ka, bulong ni Ella sa sarili. Hindi ko dapat hinahabol yung taong hindi ako hinahabol pabalik. Dahil sa harap niya ngayon, may isang taong hindi niya hinanap pero kusang dumating. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Ella, kaya na niyang bitawan ang nakaraan. Dahil nahanap na niya ang tamang dahilan para magpatuloy.